Lumakas pa ang bagyong Tino habang palayo sa Northern Palawan. 8 beses nang naglandfall ang bagyo sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang kaninang umaga. Para sa latest sa galaw ng bagyo, makakasama natin si weather frontliner Alvin Pura live mula dito sa TV5 Media Center. Alvin, una sa lahat, may panibagong landfall ba ang bagyong Tino at hanggang kailan pa ito mananalasa sa ating bansa? Yes, Gigi, itong ang bagyong Tino ay 5 beses naglandfall dito po sa area ng Visayas at 3 beses muli naglandfall mula kagabi hanggang kaninang madaling araw dito naman sa hilagang bahagi ng Palawan. Pero sa ngayon, ito po ay nandito na sa kalagitnaan ng West Philippine Sea. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island, yan po sa may Kalayaan. Parte pa rin po yan ng Palawan. Ito pong bagyong si Tino ay kumikilos pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan natin na posibleng mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw ay makalabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Gigi? At itong bagyo na nasa labas pa ng ating bansa na posibleng tawaging uwan, nasa na ba ito at may direktang epekto na ba ito? Yes, Gigi, may maliban kay Bagyong Tino, meron nga tayong binabantayang panibagong bagyo sa labas ng ating PAR. Ito nga yung posible nating tawaging bagyong uwan. Kung mapapansin nyo, medyo malawak agad yung kanyang sirkulasyon, pero ito po ay nasa tropical depression category pa rin. Ito ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,870 kilometers ng eastern or silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Ito naman po ay napakalayo pa sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi pa rin natin inaasahang makaapekto sa atin in the next few days. Pero posibleng sa darating na Sabado, ito po ay makapasok na sa loob ng ating PAR at yan po ay mabibigyan nga ng local name na uwan. Gigi? At Alvin, most probably isang mga lugar ang tutumbukin itong uwan. Sa ngayon, Gigi, medyo malayo pa po ito at marami pang posibleng magbago sa direksyon yan. Pero ayon sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahan natin na yan po ay kikilos pakanluran, hilagang kanluran at makakapasok na ng PAR sa darating na Sabado. At yan po ay kikilos ng pakanluran palapit dito sa area ng Bicol Region mula Sabado hanggang Linggo. At sa darating na Linggo ay nandito na po yan sa eastern section ng Northern Luzon at maaaring sumabit or maglandfall dito nga sa hilagang bahagi ng Luzon. Pero sa ngayon, medyo malawak pa yung uncertainty nito dahil medyo malayo pa ito. Pero again, ito ay babantayan natin, Gigi, dahil ito ay posibleng lumakas pa habang lumalapit sa ating landmass o kalupaan. Lumis na lang pero ito ay pinangangambahang maging isang super typhoon. Yes, tama ka dyan, Gigi, dahil nga napakalayo pa nito, meron pa itong kakayanang kumuha ng lakas mula sa ating karagatan. At sa mga susunod na araw, asahan natin ang unti-unting paglakas nito habang papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Makakapasok na ito as a typhoon category na. At Gigi, posibleng ang umabot sa hanggang super typhoon category o yung mga bagyo natin na may taglay na lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna o higit pa. Napakamapanganib na bagyo niyan, Gigi. Yan pong ulat ni Alvin Pura live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.